Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Sa taas ng singil sa atin sa kuryente, nangunguna na ang Pilipinas sa buong ASEAN sa pinakamahal na residential electricity rate. At matapos ang 25 years ng EPIRA, hindi pa rin ito nakapaghatid ng pangakong mas murang kuryente. Yan ang mga bagay na hindi dapat ipinagmamalaki. Dahil habang tumataas ang singil sa kuryente, sa bill na lang napupunta ang sweldo. Dahil sa bill shock, maraming napipilitang mamili kung alin ang uunahin. Kuryente ba? Pagkain? Gamot? O matrikula? Kaya welcome ang malinaw na utos ng Pangulo sa SONA. Alisin sa consumer ang systems loss charge at ang VAT nito. Pinanghahawakan natin ang utos na yan bilang opisyal na direksyon ng pamahalaan. Maaring maliit ang isang charge kapag tiningnan sa isang bill. Pero kapag kinolekta sa milyon-milyong tahanan, buwan-buwan, bilyong-bilyong piso iyan. Pero kung sakali, isang linya lang sa bill ang mabubura. Kung bubusisiin natin ang ating buong bill, mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Ibig sabihin, kung sa systems loss matatapos ang reforma, hindi pa rin mawawala ang totoong dahilan kung bakit mahal ang kuryente natin sa bahay. Kinikilala natin ang mga tunay at lehitimong gastos sa paglikha at paghahatid ng kuryente. Ngunit bago ito ipasok sa bill, dapat malinaw ang audit at batayan na yan talaga ang pinakamakatarungang singil. Again, Mr. Chair, we welcome the order of the President. Ngayon, sundan sana ng aktual na bawas sa singil na mararamdaman ng ating mga consumer. Salamat po. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Before we move on and hear our resource persons from the utility sectors, would like to ask our chairman of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Juan. Narinig niyo naman po siguro, Attorney, Chairman, yung instruction po ng Pangulo na it is a mission, our mission now. Pero I've been hearing after that SONA yesterday, this past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po? Kung ito po ay ang ipag-uutos ng batas sa pamamagitan nga nung pag-amyenda noong Section 43F at hindi na maaaring masingil yung gastusin na associated dun sa system loss, ito po ay aming i-implementa ng buong buo ng naaayon doon sa amyenda. Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang i-deliver o dinidistribute sa kanyang mga consumers. Dahil po doon sa prinsipyo ng pass-through na pinaiiral natin, ang mga distribution utilities ay pinapayagan natin sa kasalukuyan na mabawi yung gastusin na yon na associated dyan sa kuryenteng kinuha nila mula sa generation companies pero hindi na aktual na naihatid sa mga distribution, sa mga customers nila. At kung ito po ay gastos na hindi naman maiwasan yung mga technical losses, so
kakailanganin lang po ng pagdedesisyon kung ano ang magiging mekanismo na para ito ay mapaghatian o kaya yung burden ay mapasan hindi ng mga consumers kundi ng ating mga utilities o kaya naman ay yung iba pang stakeholders sa ating power sector kasama na ang generation at transmission. Pero, Mr. Chairman, dalawang klase po ang systems loss. Sa ilalim po nito is a technical, yung sinasabi mo law of physics. Para pong walang iniwan yan. Pag nag-order ako isang restaurant, nag-order ako ng isang blocking yelo sa isang ice plant. Pag dineliver po sa restaurant yun, lalo pag na-traffic pa, medyo natutunaw na po, bawas na po, di po ba? That's law of physics. Pero meron din pong non-technical ang systems loss. Ito po yung mga pilferage, ito po yung mga jumper, ito po yung mga illegal connection, na i-charge din po sa taong bayan. And I believe this is not the problem anymore ng mga consumer. Dapat sagot na po yun ng distributor kasi ninakaw po sa kanya kinuha po sa kanya, wala pong iniwan yan. And I will cite you an example, siguro Mr. Chairman, sa mga tindahan na lang po. Yung nangyayari po na ngayon, nagja-jumper, may mga pilferage, di po ba? Para sa tindahan din po, may shoplifting. Kailangan ba i-charge na tindahan doon sa customer niya na susunod? Oy, na-shopliftan kami. Or internal theft, empleyado mismo yung nagnakaw, babayaran ng customer. So, ito ho yung dapat pag-aralan din natin ninyo ho sa ERC. Kasi po pwede. I was reviewing this for the past 2 nights. Nakita ko po pwede, systems loss po, doon po sa non-technical. Kasi po talagang hindi naman po law of physics yun hindi po nag-evaporate, di po ba? Will you agree with me na dapat hindi na po i-charge ito sa atin, itong non-technical systems loss? Your thoughts? Opo, we agree to that na itong non-technical system loss, ito may bahagi dito na kontrolado ng ating mga distribution utilities. Maaring pag-ibayuhin nila ang pagbabantay sa kanilang distribution system at nang makita kung mayroong mga nagnanakaw, yung may mga illegal na connection. Pero po, ito nga din ang pinakaunang naging batayan doon sa RA 7832. Kaya ito nga pong system loss caps ay naunang nailagay dyan sa batas na yan dahil ang layunin talaga ng batas ay mas mapababa yung level ng non-technical system loss dahil ito nga pong batas na ito yung anti-pilferage. At nagkaroon lang ng pagbabago ito sa EPIRA nung sinabi na ang ERC na ang magdesisyon ng pagtatakda ng system loss cap pero nilagay doon yung mga batayan, yung mga konsiderasyon na aming dapat na sundin. Ito yung mga technical consideration. So parang lumalabas nga din po doon sa EPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangongolekta sa mga consumers po. Thank you, Mr. Chair.